Hayo na sa lahat, pasalamatan natin at purihin ang Diyos dahil sa kanyang salita na nagbibigay buhay. Sa kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. 1 John 3 verse 3, kaya't ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Sa previous verse, sinasabi na mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ibig sabihin, sa muling pagparito ng Panginoon, doon lamang natin makikita ang Kanyang tunay na nature. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang sinumang may pag-asa sa Panginoong Hesukristo ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang ibig sabihin ng malinis ay banal or matuwid. Walang kasalanan tulad ni Kristo, siya ay matuwid at hindi nagkasala kailanman ayon sa kasulatan. Kaya't siya ay perfect na handog para sa kasalanan sapagkat siya ay walang batik at walang kapintasan. Okay, itong pag-asang ito na sinasabi sa Holy Bible ay pag-asa natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pag-asa natin sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa atin ayon sa 1 Thessalonians 5 verse 8. Ito ay pag-asang bubuhayin tayong muli ng Panginoong Hesukristo sa huling araw tulad ng sinasabi sa John 6 verse 39. Sinabi ng Panginoong Hesus na ito ang kalooban ng Ama na huwag kong pabayaan ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Iyan ang ating pag-asa, ang tayo'y muling buhayin sa huling araw. Sinasabi sa Gawa 4 verse 12 na kay Kristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang pangalang Hesus lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. At sa John 14 verse 16 sinasabi na si Jesus Christ ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Okay, sa kasulatan, sinasabi na tayong mga nakatanggap ng Espiritu Santo or ng Holy Spirit ay ligtas na, meaning ligtas na sa kasalanan. Nangyari ito nung nasa katawan pa ang Panginoon nang ihandog niya ang kanyang sarili sa cross para sa kasalanan. Sinasabi sa 1 John 2 verse 2 na sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nang ihandog ng Panginoon ang kanyang sarili sa cross, iyan ang unang pagliligtas niya sa atin. Iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang kanyang muling pagbabalik ay ang ganap or complete na pagliligtas niya sa atin. Ang lubos na pag-aampon sa atin ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na ang hinihintay na lamang natin ay ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ligtas na tayo, meaning ligtas na tayo sa kasalanan at inaasahan natin ang kaganapan or fulfillment nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. So hindi pa natin nakikita ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ngunit dahil sa ating pananalig, tayo naniniwala at pinakahihintay natin ang event or ang pangyayaring ito. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na ang pananalig ay pagtitiwala na mangyayaring ating inaasahan at paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So ang church at tayong mga nananampalataya ay naghihintay at umaasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Umaasa tayong ililigtas niya tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya tayong naghihintay at umaasa sa pagliligtas sa atin ng Panginoon ay dapat magsikap. Magpakalinis tayo tulad ni Kristo, siya ay malinis. Magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos ay banal. Mamuhay tayo ng matuwid tulad ni Kristo, siya ay matuwid. Sinasabi sa kasulatan na lumayo tayo sa kasalanan, lumayo tayo sa mga kalaswaan at kahalayan or immorality, kundi sundin natin ang mga utos ng Diyos at sikapin nating panatilihing
malinis ang ating buong pagkatao habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon upang kamtan natin ang ganap na kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Isipin natin na ang mundong ito ay pansamantala lamang nating tirahan, ang langit, ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Isipin din natin na ang kahirapan, ang mga tinitiis nating kahirapan dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi ito maihahambing sa glory o kaluwalhatiang sa atin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo.